Halos kalahati ng target ng 2024 fiscal program ang naisakatuparan na ng pamahalaan. Itong kinumpirma ni Finance Secretary Ralph Recto. Sa pamamagitan aniya ng tamang paggamit sa buwis ng mga mamamayan, maging ang pagkalap ng iba pang pagkukunan ng pondo patuloy pang mapapalago ang ekonomiya ng bansa. May balita si Mia Layagin. We're on track with our fiscal consolidation plan under the refined medium-term fiscal framework that reduces our deficit and debt gradually in a realistic manner, while creating more jobs, increasing our people's income, and decreasing poverty in the process. And we are making good, steady progress on our economic goals. Itong siniguro na Department of Finance Secretary Ralph Recto pagdating sa progreso ng medium-term fiscal program ng ahensya sa layunin na mapataas ang revenue rate at antas ng ekonomiya habang pinabababa ang pagkakautang ng bansa. Sa kapihan sa Manila Bay Forum nitong ika-7 ng Agosto, ipinresenta ni Recto ang mga achievements sa ilalim ng Fiscal Consolidation Plan na malaki ang tulong pagdating sa unti-unting pagbabawas ng deficit at debt rate ng bansa, pagpapataas ng kita at bilang ng trabaho nang hindi dinadagdagan ng pasanin ng mga Pilipino pagdating sa buwis. On track, like I said, to meet our medium-term fiscal framework plan. So for the first 6 months of the year, nakolekta na natin mahigit almost 50% ng target natin for the entire year. So it's really implementing the budget. Yun ang pinakamalaking tool na gamit ng ating pamahalaan. Ang budget natin sa taong ito, 5.7 trillion, ibig sabihin, nagagastos natin ng tama kung kaya't at maganda yung pagparte ng budget kung kaya yung ating ekonomiya ay lalong lumalago at nabibigyan ng trabaho yung mga kababayan natin at nababawasan ang kahirapan. Sa unang quarter ng taon, nakapagtala ang DOF ng 15.6% na pagtaas sa total revenue collection na nagkakahalaga ng 2.15 trillion pesos habang tumaas din ang tax collection rate ng 10% o 1.84 trillion pesos. Malaki rin ang itinaas ng non-tax collection na lumago ng 63.3% o katumbas ang 314.2 billion pesos. Samantala, pagdating naman sa pagkakautang ng pambansang pamahalaan, nilinaw ni Recto na mukha lamang itong malaki, ngunit kung tutuusin, Pilipinas din naman daw ang makikinabang rito. Majority or 68.3% of our total borrowings are in Philippine pesos. Kaya hindi po kayo dapat mabahala dahil ang utang na ito galing po sa sariling atin. Ibig sabihin, karamihan ng interest ng ating binabayad ay napupunta rin bilang dagdag na kita ng ating mga kababayan. At kung mukhang patuloy na lumalaki ang ating utang ngayon, in nominal terms, patuloy naman na mas lumalago ang ating ekonomiya. Paliwanag niya, kayang-kaya bayaran ng Pilipinas ang mga obligasyon, lalo pat unti-unti na rin bumababa ang debt to GDP ratio ng bansa mula noong pandemya. Mula sa 60.9% noong 2022, bahagya itong bumaba sa 60.1% noong 2023 at sakaling magawa itong mas mapababa pa sa 60%, magkakaroon ng sapat na cash buffer o reserve fund ang pamahalaan sakaling magkaroon muli ng krisis. Aniya pa, ginagamit ng pamahalaan ang mga utang na ito para pabilisin ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pag-invest sa pondo sa mas maraming infrastruktura at human capital development projects na siyang may pinakamataas na multiplier effect sa ekonomiya bukod pa sa paglalaanan ng pondo sa ilalim ng 2025 national budget. Ginagamit po natin ito sa tamang paraan para mas palaguin ang ating ekonomiya upang lumikha ng mas maraming trabaho, magbigay ng mataas na kita para sa ating mga kababayan at makakolekta ng mas maraming pondo para sa mga programa ng ating pamahalaan. Nagsimula na nga rin po ang deliberasyon para sa 2025 national budget na 6.35 trillion pesos na makakapaghatid ng mas maraming benepisyo para sa taong bayan. Samantala, sa kabila ng tumaas na antas ng inflation sa bansa nitong Hulyo, sinabi ni Recto na nananatili itong manageable sa ilalim ng Fiscal Consolidation Program. Paliwanag niya, pansamantala lamang ito dahil sa inaasahang base effect sa presyo ng bigas, lalo pat ikinumpara ito sa presyo ng mga bilihin nung nakaraang taon kung saan hindi pa masyadong mataas ang halaga ng bigas. So the idea is to increase productivity. Alam natin it takes time para may taas natin yung produksyon ng bigas halimbawa. Kailangan mas mahabang panahon pa
Kung kaya't binawasan na rin natin yung taripa ng bigas. Kaya sa mga darating na buwan, inaasahan natin pababa na ang presyo ng bigas. Kita rin daw ang progreso pagdating sa paglikha ng mas maraming trabaho kasunod ng pagbaba sa bilang ng mga unemployed at underemployed na mga Pilipino, maging ang all-time high gross national income per capita at ang pagbaba rin sa antas ng kahirapan sa bansa. Ibig sabihin nito, makakaasa tayong mas tataas ang kabuuang kita ng bawat Pilipino. At ang pinaka-importante sa lahat, naiangat po natin sa kahirapan ang mahigit 2.5 milyong Pilipino noong 2023. Kaya bumababa ang ating poverty rate sa 15.5%. Kung maiangat po natin ang 10 milyong Pilipino mula sa kahirapan sa susunod na 4 na taon, maabot natin ang target na pababain ang poverty rate sa 9% by 2028. At gaya ng palagi ko sinasabi, ito ang pinakamahalagang numero na nais nating maabot. Kaugnay nito, magpapatuloy pa ang iba pang hakbangin ng ahensya para maabot pa ang ibang target ng Fiscal Consolidation Program, gaya ng magpapatuloy na agreements ng loans and partnerships para sa mas maraming infrastruktura sa bansa, gaya ng itatayong Dumaguete Airport, kasosyo ang South Korea. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.